Ito ang ground zero dito sa Barangay Tamyaw, sa bayan ng Compostela. Kung makikita natin, wala ng mga bahay na dati dito nakatayo ang maraming kabahayan. At ito yung wing van na nakadagan sa mga bahay ng mga nakatira dito at tuluyan silang inanod ng baha na humantong sa kanilang pagkasawi. Bakas ang kalunos-lunos na sinapit ng lugar na ito. Ang mga bahay na dating nakatayo dito, wala na matapos walisin sa rumaragasang baha noong madaling araw ng November 4 nang tumama ang bagyong Tino. Dahil sa lakas ng bagyo, inanod ang mga dambuhalang wing van na nakadagan sa mga bahay sa lugar. Maraming buhay ang kinitil ng dilubyo dito sa Barangay Timyaw, kabilang na ang pamilya ni Dixie Capuyan. Namatay ang kanyang panganay na anak na si Kyle, 24 anyos, at manugang na si Jonalyn na buntis at kabuanan na sana niya ngayong buwan. Nasawi din ang bunsong anak ni Dixie na si Angel, 18 anyos. Kaya't hindi niya matanggap ang nangyari. Wala siya sa kanilang bahay nang humagupit ang bagyo dahil nagtrabaho siya sa Lapu-Lapu City. Before ang trahedya, sir, kanapit sa dos, murag nagpahiwatig na yun ba? Ang kani silang duka magsigig sabak na ako katong laki ang tao ni anak siyang ama. Angel, ayaw ginig biya. Kuyog na ako, Angel ha. Ayaw biya si Alin ug akong anak bantay. Pagkamatay nila, sir, na rescue nagtapat taon silang duha, sir. Pinalad na nakaligtas ang isang anak nito na isinalaysay ang bangungot na naranasan. Pagsaka na mo sa pinakababaw kay kanang na mao na lang pinaka last na lang gid nga balay nga wala na tumba silba katuo gampo gid mi nga dili matumba kay lig-on siya muto kay sa babaw ato na may ni kalit dako kayo siya nga ni duhog nga tubig ba yan ay dagha na siya natala duha ka truck nga wing van mo na igo sa balay. Oh, ya mo to. Mo day rason nga no natagak mi tanan kay natumba man siya. Ang pagkatagak na ako, di ba jud punta ko kay ba mo lang mo istorya. Ako manghod ka mao jud ta to siya. Kay nakakupot makog baboy nga patay. Murag himo na kong salbabida, makupta na unta na ako kung manghod pero nabuyan ako kay nalumos ko kay di ko ka langoy. Swerte. Sa isang manukan naman, natangay lahat ang mga nagtatrabaho doon. Isa na ang anak ni Betty Batalona. Emosyonal siya nang makita ang bangkay ng anak na nasa punerarya na. Pag-abot na mo diha gyud siya naa siya